Ang pag-asang darating. Ika-23 Kabanata. Sinabi ng Panginoon ang Diyos ng Israel, nakakaawa kayong mga pinuno ng mga mamamayan ko. Kayo sana ang mag-aalaga sa aking mga mamamayan tulad ng pastol ng mga tupa. Ngunit pinabayaan lang ninyo silang mamatay at mangalat. Kaya dahil sa pinangalat ninyo ang mga mamamayan ko at hindi nyo inalagaan, parurusahan ko kayo. Oo, parurusahan ko kayo dahil sa kasamaang ginawa ninyo. Ako mismo ang magtitipon sa mga natitira kong mamamayan mula sa iba't ibang lugar kung saan ko sila pinangalat at dadalhin ko sila pabalik sa lupain nila at muli silang dadami roon. Bibigyan ko sila ng pinunong magmamalasakit at mangangalaga sa kanila, at hindi na sila matatakot o mangangamba, at wala nang maliligaw sa kanila. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang araw na paghahariin ko ang isang hari na matuwid na mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may karunungan, at paiiralin niya ang katuwiran at katarungan sa lupaing ito. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ang ating katuwiran. At sa panahong iyon, maliligtas ang Huda at magkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Sa panahong iyon, hindi nasusumpa ang mga tao ng ganito. Sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nilang, sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga lahi ng Israel sa mga bansa sa Hilaga at sa lahat ng bansa kung saan sila pinangalat, at maninirahan na sila sa kanilang sariling lupain. Ang parusa sa mga bulaang propeta. Nadudurog ang puso ko dahil sa mga bulaang propeta. Nanginginig pati ang mga buto ko, at para akong lasing dahil sa banal na mensahe ng Panginoon laban sa kanila. Puno na ang lupain ng mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, dahil gumagawa ng kasamaan ang mga propeta at nagmamalabis sa kapangyarihan nila. At dahil dito'y isinumpa ng Panginoon ang lupain, kaya natuyo at nalanta ang mga tanim. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang mga pari ay kagaya rin ng mga propeta. Pareho silang marumi at gumagawa ng kasamaan, maging sa templo ko. Kaya magiging madilim at madulas ang daan nila. Matitisod at madadapa sila, dahil pasasapitin ko sa kanila ang kapahamakan sa panahon na parurusahan ko sila. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Nakita ko na napakasama ng ginagawa ng mga propeta ng Samaria. Dahil nagsisipanghula sila sa pangalan ni Baal, at inililigaw nila ang mga mamamayan kong mga Israelita. Pero nakita ko ring mas masama pa ang ginagawa ng mga propeta ng Jerusalem, dahil nangangalunya sila at nagsisinungaling pa. Pinapalakas nila ang loob ng masasamang tao para gumawa pa ng kasamaan, kaya hindi sila tumatalikod sa kasamaan nila. Ang mga taga-Jerusalem ay kasing sama ng mga taga-Sodom at Gomora. Kaya ako, ang Panginoong makapangyarihan, ay nagsasabi tungkol sa mga propetang ito. Pakakainin ko sila ng mapait na pagkain at paiinumin ko sila ng inuming may lason, sapagkat dahil sa kanila'y lumaganap ang kasamaan sa buong lupain. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga taga-Jerusalem, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng mga bulaang propetang ito. Pinapaasa lang nila kayo sa mga kasinungalingan. Hindi galing sa akin ang mga sinasabi nilang pangitain, kundi sa sarili nilang isipan. Ito ang palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa mga salita ko at sumusunod sa matitigas nilang puso. Magiging mabuti ang kalagayan ninyo. Walang anumang masamang mangyayari sa inyo.
Pero sino sa mga propetang iyon ang nakakaalam ng iniisip ko, ni hindi nga sila nakinig sa mga salita ko o pinahalagahan man lang ang mga sinabi ko. Makinig kayo, ang galit ko'y parang bagyo o buhawi na hahampas sa ulo ng masasamang taong ito. Hindi mawawala ang galit ko hanggat hindi ko nagagawa ang gusto kong gawin. At sa huling araw, lubos ninyong mauunawaan ito. Hindi ko sinugo ang mga propetang iyan, pero lumakad pa rin sila. Wala akong sinabi sa kanila pero nagsalita pa rin sila. Ngunit kung alam lang nila kung ano ang nasa isip ko, sinabi sana nila ang mga salita ko sa aking mga mamamayan para talikuran ang masasama nilang pag-uugali at mga ginagawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Walang sino mang makapagtatago sa akin, kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita. Hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa, at kahit saan? Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Narinig ko ang mga sinabi ng mga propetang nagsasalita ng kasinungalingan sa pangalan ko. Sinasabi nilang binigyan ko raw sila ng mensahe sa pamamagitan ng panaginip. Hanggang kailan pa kaya sila magsasalita ng kasinungalingan na mula sa sarili nilang isipan? Sa pamamagitan ng mga panaginip nilang iyon na sinasabi nila sa mga tao, itinutulak nila ang mga mamamayan ko para kalimutan nila ako, gaya ng paglimot sa akin ng mga ninuno nila sa pamamagitan ng pagsamba nila kay Baal. Hayaan niyo magsalita ang mga propetang ito ng tungkol sa mga panaginip nila. Pero ang mga propetang nakarinig ng aking mga salita ay dapat magpahayag nito ng buong katapatan, sapagkat magkaiba ang mga panaginip nila kaysa sa mga salita ko, gaya ng pagkakaiba ng dayami sa trigo. Hindi ba't makapangyarihan ang mga salita ko? Gaya ito ng apoy na nakasusunog o ng martilyo na nakadudurog ng bato. Kaya laban ako sa mga propetang ginagaya lang ang mensahe ng kapwa nila propeta at sinasabi nila na galing daw ito sa akin. Laban din ako sa mga propetang gumagawa ng sariling mensahe at saka sasabihing ako raw ang nagsabi niyon. Nagpapahayag sila ng mga panaginip na hindi totoo. Kaya inililigaw nila ang mga mamamayan ko sa mga kasinungalingan nila. Hindi ko sila isinugo o sinabihang magsalita, kaya wala silang kabutihang maibibigay sa mga tao. Ako ang Panginoon, ang nagsasabi nito. Jeremias, kung may magtatanong sa iyo na isang mamamayan, o propeta, o pari sa iyo, kung ano ang ipinapasabi ko, sabihin mong ipinapasabi kong itatakwil ko sila. Kapag may propeta o pari o sino mang magsasabi na siya raw ay may mensahe na galing daw sa akin, parurusahan ko ang taong iyon, pati ang sambahayan niya. Mas mabuti pang magtanong na lang siya sa mga kaibigan o mga kamag-anak niya kung ano ang ipinapasabi ko, kaysa sabihin niya, may mensahe ako mula sa Panginoon, dahil ginagamit ito ng iba para mapaniwala nila ang kanilang kapwa. Kaya binaluktot nila ang ipinapasabi ng buhay na Diyos, ang Panginoong makapangyarihan. Jeremias, kapag nagtanong ka sa isang propeta, kung may mensahe siya mula sa akin at sasabihin niya, oo, may mensahe ako mula sa Panginoon, kinakailangang sabihin mo sa kanya na ito ang sinasabi ko, sapagkat sinabi mong may mensahe ka mula sa akin, kahit pinagbawalan kitang magsabi ng ganoon. Kakalimutan at palalayasin kita sa harapan ko, at pababayaan ko ang lungsod na ito na ibinigay ko sa mga ninuno mo. Ilalagay ko kayo sa walang hanggang kahihiyan na hindi nyo makakalimutan magpakailanman.